What's up guys? Welcome back dito sa ating channel. So ngayon guys, may pag-uusapan tayo ngayon at ngayon lang tayo nakapag-upload ng video dahil na busy tayo ngayon, no? So ngayon guys, eto, may bagong balita sa Middle East na kung saan ay tila nga bad trip etong si US President Donald Trump. Dahil nga dito sa bagong pagkakatalaga ng kanilang Supreme Leader, no? May bago kasing Supreme Leader etong bansang Iran. Ayon kasi sa mga bali-balita, kung magtatalaga nga daw itong bansang Iran ng bagong supreme leader nila, dapat ay approve ito sa US government o dito kay Donald Trump. Kaya lang hindi nila sinabi at hindi ito nagustuhan ni Donald Trump yung pagkakatalaga ng bagong supreme leader dito, no? So eto, panoodin natin ngayon yung latest news sa Middle East na kung saan ito yung naging dahilan talaga kung bakit nagtataasan ngayon ang mga langis, lalo na yung mga gasolina natin dito sa Pilipinas. Halos umabot na nga ng 100 ang presyo ng gasolina natin dito. So eto, tingnan natin kung paano kaya na bad trip dito at ano kayang gagawin ni Donald Trump dito sa bagong supreme leader nila, no? Aatakihin kaya ulit ito ni Donald Trump upang matyogi ito. So let's see, tingnan natin sa video na to. May bagong supreme leader ng Iran na binobomba ngayon ng Israel at Amerika. US President Donald Trump naman na bad trip dahil gusto niya na meron siyang papel sa pagpili ng Iranian. Itong Frontline Report. Nagngangalit na apoy na sinabayan ng maitim at makapal na usok ang bumalot Lakas sa ng Tehran, ang bomba. capital city ng Iran. Namataan yan sa highway maging sa mga kalapit na syudad. Target ng US yung mga ano talaga, no? Nasunog ang 4 na fuel depot. Fuel Pinuntiryayan ng mga depot. misal ng Amerika at Israel. Dahil petrolyo ang tinarget, mas matindi ang sunog at mas makapal ang usok. Sunod-sunod din ang pagsabog sa Iran. Sa satellite image na ito, makikita ang mga wasak na paliparan, establishmento, pati ang mga military facility ng Iran. Ayon sa Israeli military, napatay na nila ang magiging leader ng Iranian military. Habang patuloy ang operasyon ng Amerika at Israel laban sa Iran, may bago ng supreme leader ang Iran, si Mojtaba Khamenei, ang pangalawang anak ng nasawing si Ali Khamenei. Ayun. Ayaw sa kanya Anak pala to nung napatay na supreme leader ni Donald Trump, no? So hindi talaga magugustuhan to ni Donald Trump dahil anak siya, di ba? Posibleng isipin din dito ni US President Trump na gagawin din niya yung ginawa ng tatay niya, no, na maggawa ng madaming nuclear, no, na ayaw ni Trump doon. So talagang mababad trip talaga to si Trump. ni US President Donald Trump. Tila sampal daw kay Trump ang pagiging supreme leader ni Mojtaba. Sampal Labat talaga sabi yun. noon ng US President, gusto niya ay may papel siya sa pagpili ng Iranian leader. Ngayon, gumaganti ulit ang Iran. Pinaulanan nila ng missile ang Israel. Nasangga naman ito pero may mga nakalusot. Nasapul ang ilang kalsada at isang residential area. Ako, mukhang pumarya yata yung Iron Dome ng Israel kasi may gumusot So hindi kasi totally 100% mai-intercept yan ng bansang Israel gamit yung kanilang Iron Dome. Minsan talaga may nakakalusot pa din dyan. At kagaya nito, may natamang gusali yata. Gumusot yung sa Iron Dome. So matindi pa din talaga ang gamit din ng bansang Iran, no? Kasi yung bansang Iran ay talagang may magagandang kagamitan din yan, kagaya ng mga missile, mga pang anti-missile din. Halos kaya nga niyan tumagal ng 6 months na sunod-sunod nga daw na digmaan, di ba? Kasi itong bagong leader ng bansang Iran talagang magagalit diyan si Donald Trump kasi anak yan nung napatay Gagantihan kasi hindi naman pauupuin yan kung hindi gagantihan. Gagantihan yan yung Israel tsaka yung bansang US. Damay rin sa airstrike ang Sitra Bahrain.
nawasak ang ilang sasakyan at nabagsakan ng debris mula sa naharang na missile. Nasunog naman ang isang government building sa Kuwait. Sa Dubai, isang high-rise building ang nadamay. Bagamat natatabla ng Dubai ang iba pang missile, nakakapinsala ang mga bumabagsak na debris. Suspendido tuloy ang mga flight. Sa huling tala, higit 1,300 na ang nasawi sa sigalot sa Middle East. Taas ah. Sorry si Iranian President Masoud Pezeshkian sa mga nadamay na Ito, Gulf country. yung president nila. Na target lang nila ang mga base militar ng Amerika. Pero ayon sa Foreign Ministry ng Saudi Arabia na isa sa mga bansang nadamay, kapag hindi pa tumigil ang Iran sa pag-atake sa Gulf countries, malaki ang epekto nito sa relasyon ng Saudi at Iran. Nako po. Ang Qatar naman nakiusap sa Iran na huwag silang idamay. Nagkausap din daw sina Russian President Vladimir Putin at Iranian President Masoud Pezeshkian. Ayon sa report, sinabi ni Putin na dapat matigil ang gulo at idaan ito sa diplomasya. Yan. Nitong linggo lang Dapat sundin nila yung sinasabi ni Putin. Kasi alam niya yan. Kasi nakidigma na din yan sa Ukraine eh. No? Dapat talaga matigil kasi ang dami nadadamay ng mga katabi nilang bansa kagaya nung Doha, Qatar. Yan. Nakiusap na wag silang idamay. Tapos yung iba pa, 'di ba? Kasi pagka naipit ka diyan, lalo na yung bansa mo no, nasa gitna. Naku po. Damay ka talaga. Sa'yo babagsak yung mga missile, lalo na pag may mga US base atakihin nila. No? Umamin naman yung president ng Iran, no? Na yung mga base militar lang ng US ang kanilang tina-target. Kaya yung iba nadadamay talaga. lang sinabi ng Iran na handa silang makipagyera sa loob ng 6 na buwan. O yun, 6 na Wala buwan. pang sagot si Trump pero una niyang sinabi na hindi sila titigil sa pag-atake hanggat may military facilities ang Iran. Nagbabalita mula sa frontline, Rain. Baka ang gustong sabihin nito ni Trump, hindi sila titigil hanggat hindi niya napapaupo yung gusto niyang mamuno dyan sa bansa na yan, no? Kasi 6 months kayang makipagsabayan. Paano kung tumagal ng higit pa sa 6 months? Mas lalong tataas yung langis na dito na nga lang sa atin ang taasan ng langis, no? Lalo na yung mga gasolina, kawawa yung mga may mga sasakyan, yung may mga gumagamit ng langis, 'di ba? Lalong tataas, hindi lang baka umabot nga daw ng $200 per ano ba 'yon? Ang tawag ng barrel ba 'yon? $200. Taas nun. Baka dito sa atin hindi lang 100, baka 200 pesos o 300 pesos na yun dito sa atin, di ba? Kaya itong digmaan na to, kailangan na tong matapos, no? So ano masabi nyo guys? Comment down below kayo sa video natin. Huwag nyo din kalimutan mag-subscribe nang lagi kayong updated, no, sa ating mga susunod pang mga video.